Magandang araw! Ngayon ay tatalakayin na natin ang aralin para sa ikatlong linggo ng ikatlong markahan, mga isyung moral tungkol sa buhay. Alamin natin, narito ang ating mga layunin. Una, natutukoy ang mga paglabag sa paggalang sa buhay. At ikalawa, nasusuri ang mga paglabag sa paggalang sa buhay. So tuklasin natin. Tayo bilang tao ay natatangi at naiiba sa ibang mga nilalang na may buhay. Pinagkalooban tayo ng isip, ng kilos-loob, ng puso, ng kamay at katawan. Dahil sa mga ito, tayo ay inaasahan na makabubuo ng isang mabuti at matalinong pasya sa kabila ng iba't ibang issue sa ating lipunan. Isama na rin dito ang ibinigay sa atin na konsensya at kalayaan. Ngayon, talakayin natin ano nga ba ang issue? Isang mahalagang katanungan na kinapalolooban ng dalawa o higit pang mga panig o posisyon na magkakasalungat at nangangailangan ng mapanuring pag-aaral upang malutas. So ang issue ay nararanasan natin sa ating pang-araw-araw. Maaaring maliit na issue lamang ito or maaaring malalim na issue. So anything na mayroong pagkakasalungat sa mga panig or posisyon, pwede nating masabing ito ay issue. Lalo na kung may kinalaman to sa pagdedesisyon natin sa buhay at sa ating pagkatao at personalidad. So ngayon, tatalakayin na natin ang issue tungkol sa buhay. Una, ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ngayon, ito ay napaka-talamak or naririnig natin ito madalas sa balita. Ano nga ba ito? Ayon kay Agapay, ito ay isang estadong psikiko or psychic o pisikal na pagdepende sa isang mapanganib na gamot na nangyayari matapos gumamit nito ng paulit-ulit at sa tuloy-tuloy na pagkakataon. So ito yung mga madalas nating maririnig sa balita na pag gumamit ng ipinagbabawal na gamot ay na-addict or nagkakaroon ng addiction sa pinagbabawal na gamot. So makikita nyo sa larawan ng mga halimbawa. So pinaka-minor is yung marijuana, pinaka-grabe naman is somehow yung ibang halimbawa nito ay yung cocaine, yan shabu, and ibang party drugs na ngayon ay naging maingay sa mga balita. Okay? Ang tao ay napupunta sa estado ng blank spot kapag ang tao ay nasa aktong pagkonsumo ng ipinagbabawal na gamot. So pag sinabing blank spot, ito yung hindi na masyado nagpa-process yung isip mo kasi na-overpower na siya nung epekto ng gamot na tinitake mo. And kapag paulit-ulit mong itong ginagawa, nagiging reliant yung katawan natin sa pinagbabawal na gamot na kung saan yung mga addict or mga addicted sa drugs, kapag pinili nilang itigil ito, hindi agad-agad ganun kadali. Kasi nagkakaroon ng tinatawag na withdrawal ang katawan nila na kung saan hinahanap na mismo ng katawan nila yung nakasanayang intake ng gamot. Again, hindi lang ito sa mga ipinagbabawal na gamot. Pwede nating isama dito yung overuse ng mga medicine na kung saan nire-reseta lang dapat ng mga doktor. So yun, overuse ng drugs or ng medicine, pwede rin ditong maisama. Lalo kung wala ka naman ng sakit para i-take yung gamot na yun. Naging issues siya tungkol sa buhay dahil kapag ang tao ay lulong sa droga, hindi siya nakakapag-isip ng maayos, hindi siya nakakapag-decide ng maayos, at somehow itong paggamit ay pinagbabawal na gamot sa panahon natin ngayon, nagiging cause siya ng iba't ibang krimen sa ating lipunan. Okay? So ngayon, across all ages, may iba-ibang tao na nai-involve dito, both mayaman, mahirap, matanda or bata. Nakikita na natin na across all ages, across yung sa life nila is possible na ma-involve dito sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ikalawang issue na may kinalaman sa buhay ay ang alkoholismo. Ito ay ang labis na pagkonsumo ng alak. Ito ay unti-unting nagpapahina sa enerhiya ng tao, nagpapabagal ng pag-iisip,
at sumisira sa kapasidad na maging malikhain. So kung makikita ninyo, maraming tao or marami ding tao ang nagfo-fall dito sa isyong moral na to, na kung saan sa pag-inom ng alak ng sobra, ito ay labis na pagkonsumo, hindi na niya napapansin or natitake for granted na niya yung kalusugan niya, na kung saan ang sobrang pagkonsumo ng alak ay may epekto sa ating katawan. So possible na magkaroon ng sakit sa liver or kung ano mang karamdaman ang mga taong sobra sa pagkonsumo ng alak. So katulad din ng sa drugs kanina, sa paggamit ng drugs, somehow yung pagkonsumo ng sobrang alak ay nakaka-cause din ng iba-ibang krimen or away or gulo, lalo kapag yung mga tao ay wala na sa katinuan dahil nalasing na nga. Okay? So may pananagutan na ang mga taong umiinom ng sobra sa kung ano man yung magagawa nila. So minsan nakikita natin na ito ay pinagmumulan ng violence sa family at violence sa lipunan at aksidente mismo. 'Di ba? Katulad nga niya na hindi dapat uminom kapag magmamaneho, and minsan nasosobrahan, sobrang kasiyahan, nasosobrahan sa pag-inom, na kung saan ang epekto nitong alkoholismo medyo related din or similar sa epekto sa droga, na kung saan pag pinili mong tumigil sa pag-inom, dati gabi-gabi kang umiinom, nagpapakalasing, tapos biglang gusto mo nang tumigil, somehow magkakaroon din ng withdrawal ang katawan mo. Okay? At ito ay malaki din ang epekto sa ating pag-iisip. Hindi ka rin makakapag-decide ng maayos kapag ikaw ay lulong sa alak. Puntahan na natin ang ikatlong issue, ang abortion. Ito ay isang malawakang or matagal nang pinagdedebatehan regarding sa kung ano bang naidudulot ng abortion. Ito ang pag-alis ng isang fetus o sanggol sa sinapupunan ng ina. So may dalawang uri ng abortion. Una, ang kusa or miscarriage. Ito ay pagkawala ng isang sanggol bago ang ika-12 linggo ng pagbubuntis. So dito, somehow ay may kinalaman sa aksidente yung pagkawala ng baby. Hindi sinasadya, possible na hindi niya alam na buntis siya, tapos nadulas siya, or mahina ang kapit ni baby, kaya nag-iingat naman siya, kaso nalaglag pa din si baby. So, kusa or miscarriage, isa sa uri ng abortion. Ikalawa ay ang sapilitan or induced. Ito na yung isa sa malaking debate sa kung ano ba yung madudulot na itong abortion na to. Ito ay ang pagwawakas ng pagbubuntis at pagpapaalis ng isang sanggol sa pamamagitan ng pag-opera or pagpapainom ng mga gamot. So kaya induced, meron ka ng ginawang paraan para matanggal or malaglag si baby or ang fetus sa sinapupunan mo. So ito ang isa na kanina ko pa inuulit-ulit, ito ay isa sa pinagdedebatehan na epekto or kung may epekto ba or positive or negative na effect ang abortion. Kaya nga nagkaroon ng dalawang position pagdating sa abortion. Una na dyan ang pro-life. So dito sa pro-life, ang posisyon nila na ang sanggol ay itinuturing na isa na ring tao. So once na na-conceive na or nabuo na yung fertilized egg, so nagsimula na ang heartbeat ng fetus na yan, yung sanggol na yan considered ng tao kahit nakadepende pa siya sa kanyang magulang or sa kanyang nanay. Okay? Ikalawang rason or paniniwala ng mga nasa pro-life ay ang responsible pregnancy, na kung saan yung isang nanay na ayaw pa naman magkaanak pero nagkaanak dahil hindi niya ginawa yung dapat para maiwasan ang panganganak, dapat panagutan niya or maging accountable siya sa pagkabuntis niya. Okay? Pangatlo, kung magiging katanggap-tanggap sa lipunan ang abortion, magiging regular itong paraan upang hindi ituloy ang pagbubuntis. So para sa mga nasa posisyon ng pro-life, kapag naging legal ito, lalo na dito sa atin, sa Pilipinas, maaaring mayat-maya ang possible na gawin na pagpapa-abort ng mga taong nakakagawa ng possible na premarital sex, na hindi pa handa na magkaroon ng anak or magbuntis pero nag-commit na ng pakikipagtalik. So ito yung iniiwasan nila na
ma-over yung paggamit sa abortion or pagpapa-abort. Baka maya't maya, pa-abort na lang ng pa-abort ang mga tao dahil alam nilang legal na to sa Pilipinas. At isa pa sa posisyon ng nasa pro-life, ang lahat ng sanggol ay may potential. So sinasabi nila na baka mamaya yung bata or yung baby na maipapalaglag ay may maitulong sa lipunan. So kahit hindi pa sila napapanganak, tinitingnan na agad nila ang possibility na may potential lahat ng sanggol na nabubuo. At of course, pinakahuli ay pro-life ay go sila sa procreation na kung saan sinasabi sa Biblia na tayo ay ginawa para magpakarami or para maparami ang ating lahi. So procreation. Okay? Ngayon, puntahan na natin ang pro-choice. So dito sa pro-choice, ang kanilang naging prinsipyo ay tungkol sa family planning na kung saan okay lang sa kanilang abortion kasi may mga pamilya na kailangan paghandaan ang pagkakaroon ng anak sa usapang pinansyal, emotional, at lalo na sa kung ano yung dapat nilang maibigay sa bata. Kaya importante ang family planning para sa pro-choice. Again, na kung saan kung hindi pa handa ang mag-asawa na magkaanak at nabuntis, okay sa kanila ang abortion dahil pinaghahandaan dapat ang pagbubuntis at mas magandang plinano ang pagbubuntis para yung baby maibigay ang dapat para sa kanya. At isa pa na taliwas din sa prinsipyo ng pro-life, ang fetus ay hindi pa maituturing na isang ganap na tao dahil hindi kayang mabuhay ng fetus pag nasa labas siya ng sinapupunan. So sinasabi nila na dependent pa ang fetus sa katawan ng nanay niya. Okay? Sa mga kasong rape or incest, ang sanggol ay maaaring maging tagapagpaalala sa babae ng trauma na kanyang nararanasan. So may mga sitwasyon or may mga pangyayari na hindi naman sinasadya ang pagkabuo ng bata. Nabanggit na nga dito sa rape or incest na hindi ginusto ng isang babae na mabuntis. At kapag dinadala niya ang batang yun or pinagpatuloy niya ang pagdadala sa baby na yun, lagi niyang maaalala yung nangyari sa kanya na traumatic experience ng pangre-rape sa kanya. And possible daw na kapag pinanganak niya ito, possible na maging source yon dahil yung past experience niya, yun ang maging source ng violence sa bata. Pwedeng mapabayaan yung bata dahil nga may galit yung magulang or yung nanay, may galit siya dun sa bata dahil naaalala niya lagi yung nangyaring pangre-rape sa kanya. So nagiging kawawa lang daw ang bata kapag itinuloy pa yung pagbubuntis, lalo na sa mga kaso ng rape or incest. Ika-apat, kulang ang kapasidad ng mga bahay ampunan. So dito sa atin sa Pilipinas may mga bahay ampunan tayo, pero kulang ang capacity or hindi kayang i-accommodate yung mga bata na kung saan iniiwan ng mga magulang or hindi na kayang palakihin. Una-una na dyan, syempre sa pagkain, kulang sa supply ng pagkain, sa facilities mismo, at yung pagbibigay ng mga karapatan ng mga bata. So yun ang position ng pro-choice na kung saan para maiwasan yung pamimigay or pagbibigay or pagdadala ng isang nanay ng kanyang anak sa bahay ampunan na kung saan kulang ang facilities, mas maigi na wag na lang ituloy ang pagbubuntis kung hindi rin naman kaya ang pagpapalaki dito. So yun ang position ng pro-choice. At pinakahuli, para sa kanila ang abortion sa pangkalahatan ay ligtas na pamamaraan. So again, ang bansa natin, bansang Pilipinas ay isa sa hindi pa legal ang pagpapa-abort. Okay? So, meron tinatawag na prinsipyo ng double effect si Santo Tomas de Aquino. So, may mga cases na talagang matetest ang ating pagpapasya sa mga sitwasyon na to katulad sa case ng abortion. Tulad sa isang pamilya. Ang mag-asawa nabuntis ang nanay and then hindi niya alam na meron siyang sakit or merong may sakit siya na kung saan makakaapekto yung pagbubuntis niya. It's the other way around na pwede ring yung baby makaapekto sa kanya, lalong lumala yung sakit niya, or yung sakit niya makaapekto sa babae. So ngayon,
sa anak niya. Or so ngayon, dumating ang time na manganganak na siya. So napapanood natin to sa mga pelikula, sa mga teleserye na minsan dumarating yung point na pipili yung tatay or yung asawa kung sino ang unang ililigtas ng doktor. Yung nanay ba or yung bata? Isa itong malaking debate at mahirap sagutin kung wala tayo sa posisyon. Kaya itong prinsipyo ng double effect, magiging katanggap-tanggap ang isang decision kung makukuha natin tong apat na to. Ang una, ang layunin ng kilos ay nararapat na mabuti. So dapat yung pipiliin mong decision or action ay mabuti ang layunin. Ikalawa, ang masamang epekto ay hindi dapat direktang nilayon, ngunit bunga lamang ng naunang kilos na may mabuting layunin. So kunyari, pinili nung tatay na iligtas ang nanay. So yung pagligtas niya sa nanay, mabuting layunin yon dahil buhay ang usapan dito. Sa pangalawang prinsipyo na to, may epekto naman ito sa bata, sa baby, kasi posibleng mamatay yung baby kapag yung nanay ang iligtas. Yung pagkamatay at pagkawala ng baby ay hindi naman sinadya, hindi naman naging layunin. Kaya ito ay somehow katanggap-tanggap dahil bunga lamang ito ng pagligtas at pagpili sa nanay na mabuti in nature. Okay? At pangatlo, ang mabuting layunin ay hindi dapat makuha sa pamamagitan ng masamang paraan. So yung layunin kanina na pagligtas sa nanay, hindi dapat siya makuha by any other means, pero dapat good way lang. So yun nga, pagtanggal sa baby para maging safe si mommy or any way medically na. Okay? At pinakahuli, kinakailangan ang pagkakaroon ng mabigat at makatwirang dahilan upang maging katanggap-tanggap ang masamang epekto. So nakita na natin, mabigat na dahilan ang pagkakaroon ng sakit ng nanay, kaya pareho silang naapektuhan ng action na to, na kung saan yung health, pareho silang at risk sa health nila dahil may sakit yung nanay at affected si baby, na kung saan yung pagpili ng tatay magiging katanggap-tanggap dahil hindi naman nila ginusto yung nangyari, hindi naman nila alam na magkakasakit yung nanay, hindi naman nila sinasadya na mawala yung baby for the sake na maligtas yung nanay. But at the end of the day, as much as possible, kung kayang iligtas silang pareho, hopefully yung mga doktor, yun ang gawin. Again, as much as possible para walang buhay na mawala. Ika-apat na isyong moral tungkol sa buhay ay ang pagpapatiwakal. Ito ay isa din timely at marami tayong nababalitaan tungkol sa topic na to or sa isyong moral na to. Ngayon dito sa atin, nagiging talamak na rin ang pagpapatiwakal ng mga Pilipino. Sa ibang bansa, nagiging common na to lalo kapag hindi nila talaga kayang stress. Tayo bilang kinikilalang positive people, somehow marami na rin ang nagiging aware dito or nagiging biktima ng thought ng suicide or pagpapatiwakal. So pagpapatiwakal, ito ay ang sadyang pagkitil ng isang tao sa sariling buhay at naaayon sa sariling kagustuhan. So sila mismo yung nag-decide, and ito yung isa sa reason kung bakit nagde-decide ang isang tao para magpatiwakal. Ang kawalan ng pag-asa or despair. Again, despair or kawalan ng pag-asa, isa sa mga karaniwang dahilan kung bakit may ilang taong pinipiling kitlin ang sarili nilang buhay. Itong despair at kawalan ng pag-asa tumutukoy sa pagkawala ng tiwala sa sarili at kapwa. Gayon din ang pagkawala ng paniniwala na may mas magandang bukas pang darating. Tayong lahat ay may kanya-kanyang dinadaanan or pinagdadaanan. Iba-iba nga lang ang pagtanggap natin sa mga sitwasyon na nangyayari sa atin. Hindi natin pwedeng i-judge ang mga tao sa kung paano nila isolve ang sarili nilang problema. Hindi natin pwedeng igaya ang sarili natin sa kanila kasi again, iba-iba tayo. Kung ikaw strong ka at siya ay weak and then pareho kayo ng sitwasyon, you don't have the right to judge siya. At wag natin laging sasabihin na
Bakit nararanasan mo yan? Dapat hindi ka ganyan. Dapat maging positive ka lang. Those are the things na hindi dapat sinasabi sa mga taong nasa desperate move or on despair, na kung saan minsan sensitive sila at yung mga unfiltered words na sinasabi natin, akala natin nakakatulong, yun pala lalong nakakapagpalala sa kanilang sitwasyon. If you really want to help someone, just be a listening ear. Just give your listening ear to that person without even judging, mocking, or even giving unsolicited advice. Let the person discover what she or he needs to do. Plus, lagi nyo lang i-encourage na kung yung tao nasa despair or nasa depression, laging i-encourage ang tao na yon na kung saan lumapit sa professional help. Napaka-importante ng professional help sa mga ganitong kaso para makorek or maiwasan ang suicide or pagpapatiwakal. Again, itong topic na to ay napaka-sensitive lalo na sa inyong mga kabataan na kung saan ang emotions ninyo ay overwhelming, hindi nyo pa ganong mag-grasp ang mga pangyayari sa buhay ninyo, lalo na ngayon sa panahon ng pandemic, yung mga dating ginagawa ninyo na limitahan, medyo nakaka-stress sa loob lang ng bahay or kapag may gusto kayong gawin pero hindi pwede. Okay? So, isang importanteng aspeto rin sa mga taong nakakaranas ng despair ay ang support system. At ang support system ay unang-una dapat nanggagaling sa family. Okay? Sa family, susunod ang friends or mga kaibigan, plus ang mga pinagkakatiwalaang adult, mga teachers, guidance counselor, at iba pang professional helpers na nandyan lang na willing na tulungan tayo sa panahon ng depression or panahon ng despair para maiwasan natin ang pag-iisip ng suicide or pagpapatiwakal. Okay? Again, may mga salita na dapat iwasan natin na sabihin sa mga taong to. Again, ang pinakakailangan lang ay listening ears at listening heart, at ilagay natin yung lugar, yung paa natin sa kanilang sapatos para mas maintindihan. Empathy. Napaka-importante ng empathy. Okay? Now, ikalima, ang pinakahuling isyung moral tungkol sa buhay ay ang euthanasia o mercy killing. Isang gawain kung saan napapadali ang kamatayan ng isang taong may matindi at wala ng lunas na karamdaman. So itong euthanasia, usually binibigay lang to, or sa ibang bansa, legal ito. Pero dito again, dito sa Pilipinas, illegal siya, na kung saan yung mga taong may matinding, mga nasa terminal illness na, or wala na talagang lunas, binibigay nila ito sa kanila para mabawasan ang paghihirap or ang sakit na nararamdaman nila. Ito ay tumutukoy sa paggamit ng mga modernong medisina at kagamitan upang tapusin ang paghihirap ng isang may sakit. So possible dito through injection, through oral, liquid or tablet. So yan yung mga bagay na nasa modernong medisina para magawa itong euthanasia or mercy killing. Ito ay tinatawag ding assisted suicide dahil may tutulong sa iyo na professional, it's either doctor or nurse, na magbibigay sa iyo ng gamot or magi-inject sa suwero mo para mangyari itong euthanasia na to, or ang unti-unting pagkamatay or pagkawala ng buhay ng isang taong may sakit. Okay? So, isa din siyang issue dahil, kaya rin siya naging assisted suicide dahil ginusto na rin ng taong yon na matapos ng buhay niya dahil nga sa dinaranas niyang paghihirap niya. Again, itong euthanasia ay napakalaki din ng debate tungkol dito dahil unang-una, hindi tayo ang nasa lugar nila na may dinaramdam, na may sakit. At madaling sabihin na i-endure na lang nila yung nahihirapan nila, pero pag masakit na yung emotions mo or yung nararamdaman mo tas may sakit ka pa, the thing na pwedeng iniisip ng mga taong nandito ay matapos na lang yung buhay nila para hindi na maghirap. Lalo yung mga may terminal illnesses like cancer, stage 4, yan, and other diseases na wala ng gamot. Okay? So, tandaan natin, ito ay galing kay Pope Francis
Ang buhay ng tao ay napakahalaga. Kahit na ang mga pinakamahihina at madaling matukso, mga may sakit, matatanda, mga hindi pa isinisilang, at mahihirap, ay mga obra ng Diyos na ginawa sa sarili niyang imahe, laan upang mabuhay magpakailanman at karapat-dapat ng mataas na paggalang. Again, maswerte tayo. Tayo ang pinakamaswerte sa lahat ng nilikha ng may kapal, sa buhay na binigay sa atin, sa lahat ng binigay sa atin, isip, kilos loob, kalayaan at konsensya, na kung saan, kung ano man yung dinaranas natin, tayo ay babalik lamang sa Kanya para humingi ng tulong. Plus, kailangan din natin syempre ang ibang tao para magbigay ng support para sa mga nararanasan nating sitwasyon. Okay? Tayo ay obra at napakahalaga ng buhay ng tao.